Good day to our dear listeners wherever you are today or this afternoon. You are tuned in Adventist World Radio AWR 97.9 Light FM o sa tong Facebook page Adventist Light Media Ministry diri nanukad sa inubulan sa Lay Misamis Oriental. Inubulan sa tong personal Facebook page Mangandam ta. Mga higalag, mga kaigsunan, kini ang inyong anchor karong kahaponon, Sister Tina D. Sadura. And once again, thank you and welcome to another blessed time of Word of God. And today, January 18, 2026, we thank the Lord for the opportunity to come into your home, your workplaces, your vehicles, and even in the hospital rooms, wherever you are listening today. So bring not the word of man. Today, we are going to bring the word of the living God, powerful and eternal Word of God, and today's message entitled Sealed with the Spirit from Ephesians 4 verse 30, where the Apostle Paul writes, it says, "And grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed into the day of redemption." Beloved friends, this is a profound truth that speaks of the ownership, security, assurance, and responsibility. To be sealed with the Spirit is not merely a doctrine to be memorized, but it is the reality to be lived. Thank you so much for the message of song that we hear. Ang awit kinahalad sa itong Ginoo ining kahaponon. Thank you so much. And also shout out sa itong mga pangamusta sa mga atong mga pinalangga, mga tigpaminaw kung asa mo karon no. Maayong hapon kanyong tanan. Special shout out to Brother Albert Abinis, Brother De La Piña, Sister Tita Lanit, Sister Tichi Tabuklaon, Sister Chudura Dahilan, no? And Happy New Year to Alvin Set Galve, Richie Baring, o sa tanan yung mga Aguinaldo babies diha sa Baliwagan National High School na namati karon sa ilang tagsa ka mga radio or FM radio, and also nagaantabay sa atong live sa atong Facebook, no. Tanan kamo nga naka-online karon o naka-tune in atong stasyon nini atong programa tinig haponon. Maayong hapon kanyong tanan. Ug hinaot nga ang Dios nagapanalangin kaninyong tanan. Ug sa atong pagsugod sa atong programa, mga pinalangga at mga tigpaminaw, atong idungo atong ulo alang sa pagampo. Let us pray. Our gracious and heavenly loving Father in heaven, we come to your throne this afternoon with thanksgiving and reverence. We thank thee for the Holy Scripture, for the Holy Spirit, for thy saving grace through Jesus Christ. Lord, as we study thy word today, open our hearts and mind, remove distractions, remove hardness, remove pride. Teach us what it means to be sealed by the Spirit unto the day of redemption. May this message strengthen the believers, convict the careless, and draw the lost to Christ. All glory, honor, and praises we give unto thee alone this afternoon. In Jesus' name we pray. Amen. Hello, kumusta naman mo? So, kumusta na no? Ang atong programa nining kahaponon usa ka lawom-lawom na topiko tungod kay kini nagalakbit sa kaimportante kahinungdanon na ang katawhan sa Dios masilyuhan sa balaan ni Espiritu. The Christian life begins not with human effort, but with divine action. Salvation is not something we achieve, it is something we receive. Bisag unsaon natong paningkamot, mga kaigsuonan, mga suking tigpaminaw, dili nato maangkon ang Holy Spirit, kundili ato ni siya nga magdawat. And when God saves the soul, He does something extraordinary. He seals the believers with His Holy Spirit. A seal in Bible times was not decorative. It was authoritative. It spoke of ownership, protection,
authenticity, and finality. When Paul says we are sealed unto the day of redemption, he is telling us that God has placed His divine mark upon His people. Let us now consider this truth carefully. Ang mahitabo sa mga katawhan sa Dios tining ulahi nga panahon, iyang silyuhan. Sumala siyang gisultino nga ang kinabuhi sa Kristohanon, ang Kristohanong pagkinabuhi, dili magsugod sa paningkamot sa tao, kundili lihok sa Dios. Ang kaluwasan dili butang nga atong makabot pinaagi sa atong kaugalingong buhat. Kini usa ka grasya nga atong gidawat pinaagi sa pagtuo. Ug sa dihang ang Dios magluwas sa usa ka kalag, siya naghimo og usa ka talagsaong butang. Gisilyuhan niya ang magtotoo pinaagi sa balaan ng Espiritu. Nganuman, nga dili man nato ni pwede nga atong paningkamutan, atong buhaton nga makabot nato o maangko nato ang Holy Spirit. Tungod kay ang Ginoo dili siya gusto nga ang tao mahimong hambugiro. Kinahanglan nga mahimo kitang magpapaubsanon. Tungod kay ang atong kinabuhi ning kalibutan mo, pinalangga nato tigpaminaw, no? Ang atong kinabuhi mura siya pildigana ba? Kinsa binagula to sa dama nga pildigana nga ang mapildi daw when daog munang pildigan ganahan. So inato kinabuhi, no? Nagiwan ang Dios na kung kinsa katong nagpataas iya ipaubos nagpaubos mo iya ipataas. Busa ang ako ani kung ato itandi sa dama mura ni siyang pildigana. So mga tao nga mapahitas-on mga kaigsuonan, ang mga tao nga hambugiro, dili gyud magabaton sa balaan espiritu. Dili siya masilyuhan. Tungod kay kini dili man pwede nato nga paliton, dili nato pwede nga atong kawaton o sa kini gasa gikan sa Dios. Sa panahon sa Biblia, ang silyo dili pang dekorasyon. Kini og otoridad. Kung makita nato mga kaigsuonan, ang usa ka butang nga sinilyuhan, buti pasabot, dili na ni siya makawat o dili siya pwedeng pikion nganuman, especially sa mga dry seal karon, no? Kung naay dry seal, buti pasabot mga kaigsuonan, kini siya authentic or tinuod. Ang silyo nagpasabot pag panag-iya, matag eskwelahan doon na sila mga dry seal. Pag panag-iya, buti pasabot walay lain nga makaangkon ini tungod kay gisilyuhan naman. Nagpamatuod na ta iya sa Dios, ang proteksyon, gitipigan ug gialimahan sa Dios. Pagkatinuod, buot pasabot authenticity, kining mga forms na doon na mga silyo, buot pasabot tinuod kini. Gani ang sagara sa mga documents, no? It is not if there is no seal ba, no? Dili siya authentic without seal. Buot pasabot mo ni siya kaimportante ang silyo. Tinuod og lehitimo, buot pasabot na kung kita gihipatikan na, gisilyuhan na sa Espiritu sa Dios, ikaw o ako nahimo na nga lehitimo or legit nga mga anak sa Dios. Sa katapusan or katapusang kasiguruhan or penalty, dili na mausab ang desisyon sa Dios. Sa dihang ang tao masilyuhan na sa silyo nga iya sa Dios, kini siya nga tao dili na mausab or dili na mausab ang desisyon sa Ginoo. But pasabot sa karong mga panahon na atong pangayoon ang silyo, atong pangayoon ang Holy Spirit gikan sa Dios, nga iya kitang silyuhan, iya kitang angkunon, no? Kay sa diha nga masilyuhan na kita, wala na unyay makababag, wala na unyay kuha nato gikan sa pagkaanak sa Dios. Ang iya ni Satanas, ang gahom ni Satanas dili na makapanghilabot sa tao. Busa sa dihang si Apostol Pablo miingon nga kita gisilyuhan hangtod sa adlaw sa katubusan. Iyang gipahibalo kanato nga ang Dios nagbutang sa iyang balaang ka ibabaw sa iyang katawhan, no? Gani miingon siya nga dili pa dagmalan ang dagat, dili pa padagmalan ang kalibutan hangtod nga mga katawhan iyang masilyuhan. Sa diha ang masilyuhan na ang tao sa Dios mga kaigsuonan, wala na unya ni sila mga kahadlok, wala na kitay kahadlok sa bisan pa sa unsay matabo nato, no? Kay nganuman giangkon naman ta sa Ginoo. So kita dili na iya sa kalibutan,
kita iya na sa Dios busa karon atong una-una sabton kaayo kining dako kayo nga kamatuoran kay sayod ko mga kaigsunan nakitang tanan gusto magyud masilyuhan sa silyo nga iya sa Dios kay duha ra man ang silyo sa katapusang panahon silyo nga iya sa Dios o silyo sa iya sa kaaway sa Dios so pili lang taan niya sa tanan. The purpose of the seal unsa may purpose nganong naa may silyo ang matag eskwelahan ang matag establishment aduna na sila lain-lain ng mga silyo unsa may purpose niini unang purpose a distinguishing mark of ownership usa ka mailhanong timaan sa pagpanag-iya buti pasabot mga suking tigpaminaw na kung naa na siya silyo na tag-iya no a seal is a mark or token by which a claim to property may be shown and establishment or established in Jude no ang libro sa Judas mga kaigsunan versikulo 9 paingon sa 14 kay isa ra man siya ka kapitulo we see a contrast between those who belong to God and those who do not buti pasabot kini siya kung naay silyo nga iya sa Dios dili na siya masilyuhan sa kaaway sa Dios no so God knows who are his no and nagsulti si John chapter 17 verse 11 to 12 no Juan 17 versikulo 11 paingon sa 12 Jesus prayed Holy Father keep through thine own name those whom thou hast given me beloved salvation places us under divine ownership. We are no longer our own. We are God's possession. The Holy Spirit is the mark that distinguishes the believer from the world. Namod siya mga kaigsunan ang silyo sa katimaan o marka nga gigamit aron ipakita og pamatud-an kinsa ang tag-iya sa usa ka butang sa karaang panahon kung butangan og silyo o sa dokumento na butang nagpasabot kini nga adunay lehitimong tag-iya ug dili kini basta-basta ilhon or ilisan no pareho na sa atong mga butang usahay ba na ato siyang butangan og ay mga ko nga butangag mga marka buti pasabot mga suking tigpaminaw nga kung dunay marka ang tag-iya na mo gid siya ang tag-iya no sa usahay ma-erase na siya pero makita man ang indirisan no sa Jude 9:14 makita na to ang klarong kalainang tali sa iya sa Dios o sa mga dili iya sa Dios bisan pa man daghan ang nagpakarong ingnon o nagasunod lamang sa ilang kaugalingong tinguha ang Dios ng sayod kun kinsa ang iya dili siya malimbungan no so atong mga Ginoo nagtambal ba ako nimo no nag-abot ba ako sa mga masakiton sige Ginoo pahawa mga taong dautan magsasala nganuman tungod kay naa may timailhan na silyo so meaning na timailhan ang Dios pagkakita pa lang niya sa imo so kabalo na siyang daan na kini ako ni kini dili ni ako so ang Juan 17 versikulo 11 pa sa 12 nagampo si Ginoong Hesus og mingon balaang amahan bantay sila pinaagi sa imong ngalan kadtong imong gihatag kanako so buti ko sabot mga kasuking tigpaminaw nga sa ulahing mga adlaw sa diha nga silyuhan sa Dios ang iyang katawhan aduna unyay kasiguruhan ang iyang katawhan tungod kay naa naman siya silyo so buti pasabot kini mga katawhan nga iya sa Dios nga nasilyuhan naa na sa kasiguruhan no so ang mark of God's assurance ang marka o sa katimaan nga sa kasiguruhan sa Dios so again duha lang ang marka sa tao sa katapusang panahon iya sa Dios or iyang kaaway sa Dios a seal is also a pledge no a sign that God is serious about fulfilling His promises. Ang silyo dili lamang timaan sa pagpanag-iya, kundi usab usa ka saad o garantiya. Kini nagapakita nga ang Dios seryoso kaayo sa pagtuman sa iyang mga saad. Ang Dios dili lamang o dili sama sa tao nga usahay motuman usahay dili. Kung ang Dios magsaad, siya magatuman gayon. Buti pasabot mga suking tigpaminaw nga tanan saad sa Dios. Iya gyud siyang tumanon ug walay pagkapakyas.
Kung mag-ingon ang Dios nga mobalik siya, mobalik kayo siya. Pag-ingon sa Dios nga ayaw ka mo kabalaga tungod kay tabangan ta niya, so tabangan gyud ta niya. Inana ang Dios mga sukig tigpaminaw kung siya ang magpangga sa tao. Ang iyang mga promises, ang iyang mga saad, iya gayong pagabuhaton. Usahay dili diretso tungod kay iyang gitan-aw mga sukig tigpaminaw ang kaayuhan para sa ato. Kung dili man niya ihatag kana para gyapon sa atong kaayuhan. Kung iya mang ihatag para gyapon sa atong kaayuhan. Kung dili pa karon ang panahon sa iyang paghatag para gyapon na sa atong kaayuhan. Tungod kay kabalo man ang Dios kung unsay mahitabo nato, no? Unsay ugma nato sa process ba? Ang process na mahimot ang magmalambuon kabalo ang Dios di ana. Kita mangayo raman ta, pero amo ta kabalo sa resulta usahay kung maangko nato ang usa ka butang or maangko nato ang atong gipangayo ngadto sa Dios. Ang Hebrews 6, no? Hebrews 6 verses 13 to 15, it says here, or it remind us that God swore by Himself because there was no greater gipahinumduman kita na sa dihang ang Dios nagsaad kang Abraham. Misumpa siya pinaagi sa iyang kaugalingon tungod kay wala day labaw pa kaniya. Nagpasabot kini nga ang saad sa Dios lig-on, sigurado ug dili mausab. Kay nagsaad ang Dios, usahay ang tao babot-buot. So unsa may nahitabo kang Abraham? Unsa day gibuhat ni Abraham? Si Abraham mga suking tagpaminaw. Sa diha ang giignan siya sa Dios nga mahimo nga mahan sa mga nasud. Kita niya ang asawa, tigulang naman. Sa inang kanang 90 kapin edad, so tigulang na ang asawa. O ang iyasang asawa, nituo sila mga suking tigpaminaw, nituo sila na mahimog yung amahan si Abraham. Kaya nga ni, bisan karong panahon na mga kaigsunan, basta mga lalaki, makaanak po yun ang isang tigulang na. Gawas sa babae, no? Kay basta tigulang na, wala na gidugo, dili na siya makaanak. Gawas lang ani kang Sarah. Ay, ikuha lang nato si Sarah. Kay sa normal yun ng mga paagi mga kaigsunan, basta dili na dugo ng babae, dili na siya makaanak. Pero, lahi kung ang Diyos mo ay magsaad. Gani, si Sarah gani mga kaigsunan, gusto siya makaanak si Abraham. Mo nang hinungdan nga iyang gihatag ang iyang ulipon. Batanon pa man iyang ulipon. Sure yun yung makaanak pa. So iyang gihimo na inahan sa anak ni Abraham. Ug natawo gikan sa iyang ulipon si Ismael, no? Yung anak ni Abraham sa iyang ulipon. Apa nag-ingon ang Dios mga kaigsunan dili. Kay ang usahay mo gud ang ato sa tao buot pa. So dapat tanan nag-ingon siya kung unsa imong kaunon, unsa imong imnon, unsa imong pagabuhaton, buhata ka na ang magpahimaya sa Dios. Buot mo pasabot mga kaigsunan dili ta magbuot-buot. Ato ni kanon sa buman siguro ni, no? So ang Ginoo mga kaigsunan, He is absolute. Buti pasabot ang iyang pulong wala gayoy pagka usab, no? Wala gayoy pagka usab ang iyang mga saad. So Ephesians 1 verse 13, it declares, after that we believe, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. God does not save carelessly. God does not promise lightly. When we seal or He seal a believer, He guarantees the fulfillment of redemption. So, buti pasabot mga suki nga tigpaminaw. Ang giingon sa balaan nga kasulatan diha sa Episo 11:13. Kini nagpasabot ng higayon or sa higayon nga kita mituo kang Kristo. Ang Dios nagbutang dayon sa iyang silyo kanato pinaagi sa balaan nga espiritu. Ang maong silyo mao ang garantiya nga ang Dios mutuman sa iyang gisaad. Lakip na ang atong hingpit nga kaluwasan. Ang Dios dili magluwas nga walay hunahuna. Ang Dios dili magsaad nga walay katuyuan. Sa dihang gisilyuhan niya usa ka magtutuo, siya nagahatag og kasiguruhan nga ang buhat sa kaluwasan nga gisugdan niya matuman hangtod sa katapusan. Ang atong katubusan sigurado tungod kay
ang Dios mo man nga nagagarantiya niini. So nasayod ta mga suki ating paminaw nga ang tao wala gayoy perfecto apan gidaog na ni Kristo dito sa Kalbaryo sa cross pinaagi sa iyang dugo. Ang pagpakamatay ni Jesus Christ dito sa Kalbaryo sa cross mao kini siya ang garantiya nga nadaog ni Kristo ang silot sa sala nga mao ang kamatayon. Buti pasabot nga kung anay Kristo sa atong kinabuhi dili makatandog, dili pildi ang gahom sa kaaway. Tungod kay ang Dios mga kaigsuonan nagahatag og kasiguruhan nga kung kita mamatay adunay pagkabanhaw tungod kay siya nabanhaw man, no? Sa diha nga si Kristo misaka dito sa langit sulod sa 40 ka adlaw gikan sa iyang pagkabanhaw. Misaka siya sa langit, nagpabilin siya sa iyang maglilipay or comforter, mga mauang balaan ni Espiritu aron matag usa kanato safety nga makapangayo sa unsa atong pangayoon niya, tapang ba, giya ba, or ato siya pasulod sa itong mga kasing-kasing tungod kay ang ato ng lawas mao ang templo sa Dios. God's approval on our adoption. So nganong adoption ng mga kaigsunan? Ang pag-uyon sa Dios sa atong pagka-adopt ng mga anak. Tuo ba ka ng mga kaigsunan nga kita sa ka-adopted? Ha? We are adopted sons and daughters of God. Nga naman, sa sinugdanan mga kaigsunan, kita mga hintil, no? Kita mga hintil. Pasabot, dili ta kaliwat sa mga Hudiyo. Ha? Usahay, gidaot, no? Ang ngalan Hudiyo. Apan kining Hudiyo mga kaigsunan, usa di siya kapangalan na kung diin ti mailhan sa chosen people of God. So buti pasabot mga kaigsunan, wala lang yun nila gidawat ang pagkatao ni Jesus Christ tungod kay si Jesus Christ pobre man. Hindi? Totoo man sila nga pagkatao ni Jesus Christ mahimo siya nga hari. So lahi ang panghuna-huna sa iya sa tao mga kaigsunan kung ikumpara nimo sa huna-huna sa Dios, no? Dili gid magmit, dili magkatakdo ang huna-huna sa tao ug huna-huna sa Dios. Ano man, ang huna-huna sa tao tama ra gyud ani kalibutan, no? Gani daghan kay tanong nga nagahatag para sa buhat sa Dios tungod kay nagtuo kita nga panalanginan kita sa Dios. Pwede man siguro nga sa diha nga maghatag ta para sa buhat sa Dios atong una-unaon nagpanalanginan na ta. Mao na hinungdan nga nakahatag na ta or nakahatag ta tungod kay gipanalanginan na tandaan. Dili nga naghatag ta aron dugangan ang panalangin mo dinalo nga pagpanghatag. So ang maong sulat mga kaigsunan, ang maong tuyo, no? Adoption. God's approval of our adoption. Giaprobahan sa Dios. Giun siya karong panahon na wala na hintin, wala na tinuli or dili tinuli. Unsa lang tinuli? Circumcision. There's no difference or different races. Rasa sa tao, lain-lain nga rasa sa tao. Wala na. Ang karon ng mga panahon na ang tanan aduna nay libre. Libre na sa kaluwasan. Tungod kay ang kaluwasan libre nga gihatag sa Ginoo. Wala na nagtan-aw sa color sa panit, wala nagtan-aw sa rasa sa tao, klase sa tao. Wala nagtan-aw sa kahimtang sa tao. Mo na hinungdan mga suki at paminaw nga ako gid mo nga ako gid mo gipadasig. I inspire you to worship and to become a servant of God. Nga naman, kung gani ang mga sapian, mga kaigsunan, mga sukintig paminaw na pura na nining kalibutan sa ilang kadaghan sa kwarta no, nga tanan nila gusto matuman, nag-ampo ang mga sa Ginoo. Dili na ang tanan, pero nag-alagad yapon sa Ginoo mga kaigsunan. Unsa pa kita ng mga pobre no? So, kay pobre tagdaan ni kalibutan mga kaigsunan, at least in our secret life, pagbalik sa Ginoo mga kaigsunan, makapuyutan niya ng langit ng puloy-anan nga gitagana sa Dios alang kanato. Kaya nga naman, alkansi kita mga kaigsunan, kung pobre pa ta ni kalibutan niya, di pa kantog langit no? Grabing alkansiha. So mo na hinudan mga suking at paminaw, ini kahaponon nga akong gidasig
nga kita mag-alagad sa Dios. Ilabinan ining ulahig mga adlaw mga kaigsunan sa atong kinabuhi atong alagaron ang Dios. Nga makaangkon kita sa langitnon, makaangkon kita sa kinabuhi nga walay katapusan. Kay aron kita makapuyon niya ng langitnon puloy-anan nga inyang gitagana. 2 Corinthians 5 verse 5. Corinto 5:5. It says here, now he that hath wrought us of a self-same thing is God, who also hath given unto us the earnest of the Spirit. The sealing of the Spirit is God's approval of our adoption into His heavenly family. We are not guests. We are children. We are not strangers. We are sons and daughters. Kung sa di pasabot mga kaigsuunan, sa libro sa Korinto, Kapitulo 5, versikulo 5, yun siya, ang Diyos mao ang naghimo kanato. Alang ni ining mga butang nga siya usab ang naghatag kanato sa Espiritu ingon nga garantiya. Kini nagpasabot nga ang Dios mismo ang naghikay ug naghimo sa tanang butang alang sa atong kaluwasan. Ug sa pag-isip nga matuod niini, gihatagan kita sa balaang Espiritu ingon nga garantiya o pasalig nga mas dako pang panalangin nga moabot. Mga suking tigpaminaw, matag karon unya kinahanglan nato pangayoon ang giya, pangayoon ang silyo sa balaan ni Espiritu. Pangayoon nato mga kaigsunan nga iya tang giyahan sa matag adlaw nga pagkinabuhi nga makapaubos kita mga kaigsunan ug atong mapuy-an ang bunga sa balaan ni Espiritu. Nganuman mga kaigsunan, tungod kay kini nagdala og garantiya. Ang pagsilyo sa balaang Espiritu mao ang pagpamatuod o pag-uyon sa Dios nga kita giadaptar na ngadto sa iyang langitong pamilya. Dili kini temporaryo o hinimo lamang, kini tinuod o lig-on. Ha? So importante kay mga kaigsunan na atong higugmaon o atong dawaton ang comforter o maglilipay nga mao ang balaang Espiritu nga ihatag sa Dios kanato. Lamang ato kini nga pangayoon, ato kini nga alimahan nga dili kita magpakasala mga kaigsunan. Dili pilion nato ha ang atong gikaon, ang atong giinom o atong buhaton, atong pilion mga kaigsunan aron dili mobiya ang balaang Espiritu nga ni kanato. Mga hinigugma, dili lang or kita dili lang mga bisita sa balay sa atong Dios dito sa langit, sadya nga mobalik siya. Kita ang tag-iya mga kaigsunan. Kita adunay katungod nga mupuyo niya ng langit ng pulig-anan. No? Kita dili lang yaw. Pasabot, bakasyoner, dili talang yaw. Nga walay katungod. Pinaagi ka ni Kristo kita nahimo nga mga anak sa Dios. Munang mo pasabot na sukit ipamino sa giingon nato ganinang adopted sons and daughters of God. Ato nakita nga kung adopted kini ang sa katao nakagamit na siya og iyang family name, iyang apelyido sa nag-adopt sa iya. No, mga anak na lalaki o babae, adunay ngalan, panulundon ug kaugmaon sa iyang kingharian. Busa ang balaan nga Espiritu nagapuyo kanato mao ang padayon nga pahinumdom kita gihigugma, gidawat o giila sa Dios isip iyang kaugalingon nga mga anak, lalaki o babae. Kitang tanan gihigugma sa Dios. Kitang tanan gisaaran sa Dios nga mahimong iyang mga anak. O ingon man usab mga suki at tigpaminaw, kini mao silyo. Silyo sa balaan ni Espiritu nga mapuyo kanato. Mauunya kini dili lamang ti mailhan kundi mao kini ang makapahimo kanato nga maayong tao. Implications of the seal. Unsay kahulugan niini og epekto sa silyo? Unsa may epekto? There will be attempts to alienate believers. Adunay paningkamot sa pagpahilayo sa mga magtotoo. Because we are sealed, the enemy will attempt to deceive, discourage, and destroy. Mao ni siya mga kaigsunan. Tungod kay kita, aduna may silyo. Ang kaaway wala nalipay. Wala nalipay. Ano man, kontra gayod di silang duha. Ang maayo
kontra gid siya sa dautan. Nga naman, ang maayo iya man sa Dios ug ang dautan iya man sa kaaway sa Dios nga mao ang yawa. Busa, Jesus said in John chapter 10 that the thief comes to steal, to kill, and to destroy. Nag-anhi ang kaaway or ang kawatan aron sa pagpangawat, pagpatay, o pagdaot. Ato itandi mga kaigsunan ang kaaway sa daotang tao ba? Kawatan. Kining kawatan mga kaigsunan. Kana yung grabe ng kawatan. Kana musaka rin balay ba? Kana sila nga mga kawatan, nga klase sa kawatan mga kaigsunan. Ready gina sila nga mangawat. Kaya mo may lang tuyo, no? O ready sana sila nga mapatay. O unsa diha ang magkakuha sa ila, ready to destroy. Murag wala na sila mga konsensya. Ano man, ang dautan ni Espiritu, maoy ni guide na nila aron kapanghilabot sa butang nga dili iya sa tao or iya sa Ginoo or iya sa laing tao. Busa mga suking ating paminaw, itong hunahunahon pag-ayo. Matagtikang sa itong mga tiil, matagpulong, ug matagbuhat na itong atong pagahimuon, atong pangutanon. Una, ang Dios. Pinaagi sa itong pagmuni-muni sa itong kaugalingon. Matawag na siyang pag-ampo mga kaigsunan. Atong susihon kung kini mao nga pulong, kini nga maong buhat, or kini nga maong aksyon ako karon or nato matag adlaw o matag minuto o matag segundo sa itong kinabuhi. Kini iya ba sa Dios? Kaya kung dili iya sa Dios, iya kini sa kaaway. Gani ato hinumduman nga kusog kaysa nga tanan ang paglaganap sa dautan kaysa maayo. Gani nahimo karon nga norms, no? Nahimo na nga insakto. Nahimo na nga sulundon ang culture na change mga kaigsunan matag karon ug unya. Nga naman ang tao gusto nga ang ilang gusto maoy mahimong normal sa unang panahon mga kaigsunan atong mahinumduman sa karaan ng mga kapanahonan. Ato gyud makita mga kaigsunan nga ang mga katigulangan sa unang panahon suko gyud kay na sila basta ang ilang anak maburusan. Kay gani sa una ako nahinumduman akong amahan nga nag-ingon dito siya ang papa no nga bahala dominyo mo 10 anyos ang edad basta ay lang gyud mo paburos. Amo na siya normal sa unang panahon. Ngano man kuan yun kay sa tanan kadang kaulawon sa pamilya kun ang ilang anak maburusan. Pero karon mga kaigsunan sa hitabo ang norms mga kaigsunan na bali na change no ang normal kay kasagara karon sa mga kabatan-unan dili hinung tanan pero majority mga kaigsunan nahimong normal nga ay ra makadumdum og pagpakasal kung nanay sulod ang tiyan. Buros na. Sa kaya ako kayo nagkantata ko, no? Here comes a bride, 3 months inside. Nga naman, halos wala na pure. Wala na purpose ang honeymoon mga kaigsunan. Mura lang joke, dekorasyon na lang sa kasal. Pero ang tinuod mga kaigsunan ng mga katawhan sa Ginoo, mo paso sa simbahan nga wala pa gyud nahilabtan. Manang sign of purity. Mano hinungdan mga kaigsunan nga musinina o puti. Ang iyang reason ana nga pure or purity. But pasabot na wala pa gyud siya nahilabti. So, muna siya ang culture norms sa unang panahon na nabaliktad karon panahon na. Gamay na lang siguro mga 10% or napo sa 5% ang gapakasal nga virgin pa. Yani, tunay mga pinaras na sinultian sa itong mga kabatan-unan, no? Mga ulitaw nga kinahanglan daw ang yuta kung paliton, buhatangan yung muhon. So, mo na hinungdan mga kaigsuunan nga wala na yun halos virgin sa nakadumdum o pagpakasal. So, atong hinumduman mga kaigsuunan na kung gusto ta mag-alagad sa Ginoo ni ginapos nga panahon, dili na to sundon ang urog, dili na to sundon ang naandan sa kalibutan. Sundon na to ang prinsipyo nga iya sa Ginoo. O ti pasabot mga kabatan-unan, usa ka pagpahimangno
na kung gusto ta maghimo sa mga butang nga iya sa mga minyo, pakasal. Ayaw nagdugay-dugay. Pakasal. Kaya para libre, no? Kaya kung dili ka magpakasal, pasabot, dili ka gusto nga magbinyo. Kaya di mo ka gusto magbinyo. So ayaw buhat sa mga butang nga iya sa mga minyo. So Matthew 4. In Matthew 4 shows us Satan tempting Christ himself. Kung atong hibaluan mga suki at ipaminaw, na bisan si Ginoong Hesus, nasayod man yun si Satan, na si Jesus Christ, siya ang anak sa Ginoo. Kay manununda man siya dito sa langit before. Pero atong hinumduman, na bisan si Jesus Christ, iya pang itintal, iya pang gisulayan. Unsa ka manunulay, unsa ka panulay yun si Satan. Na mismo anak sa Dios iya pang gisulayan, no? Remember the first temptation, atong ilbaluan mga kaigsunan, nga sa diha nga ang Dios gani naghimo og mga prinsipyo nga iya sa Ginoo. Kay ang Dios man naghimo niini. Nagani ang prinsipyo, nagani ang sugo nga iyang isugo sa tao, no? Atong hinumduman nga si Satanas mao sa niyang bantayan. Nag-ingon ang Dios dito sa tanaman sa Eden, sa giingon nga makaon ninyo ang tanan nga anaa sa tanaman gawas sa bunga sa kahoy nga naa sa taliwala sa buong garden, in Garden of Eden. Unsa gibuhat ni Satanas mga kaigsunan? Didto nagsulod siya sa lawas sa usa ka serpent, usa ka halas, no? Halas man ginaton. So sa una mga kaigsunan, luoy kay ang halas. Ngano man, kining halas mga kaigsunan sa unang panahon, mao ni siya ang pinakagwapo, pinakatsada nga nilalang. No, sa nang ka ang iyang panit ani sa unang panahon mga kaigsunan sa halas is rainbow. Nya makalupad ang halas. Kung sa ato karong panahon mo dragon ba? Di ba ang dragon wala man ta kakitag dragon. Pero murag inana sa kanang salida mga dragon nga sinaw ang mga panit. Inana ang halas mga kaigsunan rainbow. Gwapa kay siya nila lang dito sa tanaman sa Eden. Tsada kay ang halas paghimo sa Ginoo mga kaigsunan. Apan nahimo siya nga gi-curse. Ano man unsay hinungdan tungod kay digto nagsulod si Satanas sa mao nga mananap, no? Unsa giingon dito? Bantayan nato mga suki nga tigpaminaw. Ato mga memory verse kinahanglan atong bantayan. Ngano man mawala lang ang usa ka pulong ani, malahi na ang iyang kahulugan. So bantayan nato mga suki nga tigpaminaw kay si Satanas gakuan po na siya. Gagamit po na siya sa word from the Bible. Ano bantayanan nato? Dili tanan nagagamit sa pulong sa Dios, iya sa Dios. Gani gigamit bisan pa sa mga naghubog-hubog. Nakadungog yung ko na nakaisa. Bisan sa mga hubog, ganang hubog na ba? Gagamit kaya sila sa pulong sa Ginoo. Bantayan nato. Dili tanan nagagamit sa pulong sa Dios, iya sa Dios. Munang kinahanglan ta magtuon sa pulong sa Ginoo. Ano man, kay para dili ta mailad, dili ta malingla, dili ta malimbungan. Ano man, si Adan ug si Eva, tanaw na to ito sa tanaman sa Eden sa Genesis 3 verses 1 to 3. Kita nato nga ang gamit nga pulong ni Satanas didto kang Eva maong pulunga sa pulong gihatag sa Dios ngadto kanila. Na change lang na ipagkat muragi mix ba kung sa kuan pagirambol tanaw na to. Dili kamo magkaon sa bunga sa kahoy nga naa natubo sa tunga sa tanaman sa Eden. Kay kung mukhaon kamo mamatay. Muna giingon sa Dios. Pero unsa giingon ni Satanas mga kaigsunan? Dayon siya kaon kay dili kamo mamatay, o di ba? Kita na to. Murag gibalhin lang ang dili. Dili mo magkaon. Kay kung mukaon mo kamo mamatay. Ay kaon kay dili kamo mamatay, o gibalhin ra ang dili nga word. Buti pa sa put mga suking tigmaminaw nga sa atong pagbasa sa balaang kasulatan kinahanglan kita magamping. Kay dunay mga katawhan, dunay mga tao na kusog kay maglipat-lipat, kusog kay manlimbong. Bisan pag
gusto sa Dios lahi, ang gusto ipasabot sa Dios mao ang iyang interpretation. Humano na to basa ang Biblia aron makita ang interpretation. Kay nasa tumoy makita man nato ang iyang interpretation. Kay gisulti man ni sa Ginoo after niya ihatag ang mga parable in the Bible, in the New Testament, naa na siya mga parable nga gigamit si Jesus Christ kay para ang mga tao nga maminaw apan dili makadungog, magtan-aw apan dili makakita. Nganuman ilang gipagahi ang ilang mga kasing-kasing aron sila dili makadungog ug aron sila dili makasabot. Tuyoon ba? So pananglitan nato mga kaigsunan, kung atong ablihon ang libro sa Buhat 10 mga kaigsunan, atong ablihon ang Buhat 10. Nag-ingon diya sa Buhat 10 sa dihang gigutom si Pedro. Ang title ana mga kaigsunan, si Pedro o si Cornelio. Pero unsay sulod sa mao nga kapitulo, mga suki itong paminaw. Ang title, si Pedro o si Cornelio. Apan, kung basahon na itong mga kaigsunan ang sulod, doon ay mga interpretasyon sa uban mga tao na kini siya nagasulti about food. Sa dihang gigutom si Pedro, nisaka siya sa atop sa balay. Sa dihang to na siya sa taas, nakakita siya pananaw, vision. What pasabot tinuod dili, mag-iong tag vision. Dili na siya tinuod mga kaigsunan. Kuha na siya kanang pananaw, vision na siya. Nakakita siya sa kapananaw na dunay habol, na dunay upat ka kanto. Square siguro ni siya or rectangle, kay upat ang kakanto sa habol. Sulod ni ining habol, mao ang nagkalain-lain nga klase sa mga mananap. Naa didto tanan mga halas, mga ilaga, mga iro, baboy, no, sa kuman, owl, tanan nga mga hugaw nga mananap. Gisulod dito sa habol. Unya gituntun kay di ba gigutom si Pedro? Gituntun sa iyang pagtanaw mga kaigsunan, gigutom man to siya. So gituntun, buti pasabot nagpaubos ang mga habol, nagikargahan sa mga mananap. Pag-abot dito, narintingog yan na dumugikan sa langit. Tig-ingon nga, Pedro, tumindog ka, ihaw ano, o kaon, no? Hanggat si Pedro, kisa naghanggat, asa tingog gikan siya sa Dios. Busa, si Pedro nga gihanggat mga kaigsunan. Yung siya dili ko Ginoo, kay wala pa ko sukad, nakakaon, no? Sa mga butang nga mahugaw. Ug ang habol misaka ngadto sa langit. Misaka ng habol. Ikaon ba si Pedro? Wala. Si Pedro mga kaigsunan gihanggat sa Ginoo. Paihaw, pakaon. Wala siya nagkaon. Pero ang mga tao nag-stop pagbasa anak dana at kaman. Ipakaon na lagi, nag-ingon ang Ginoo nga kaon. Ipakaon na lagi. So kung tiwason na itong basa mga kaigsunan, kining maong pagkaon nagrepresent lang di ay sa mga tao nga mga hintil, no? Ayaw ignang mahugaw ang mga butang nga humanana ko gilimpyuhan, no? Dili di ay mananap mga kaigsunan. Ang gilimpyuhan ni Jesus Christ pinaagi sa iyang kamatayon dito sa Kalbaryo sa krus. Mga tao nga dili na nato isipon nga mahugaw. Ang si Pedro, kung ano to, udiyo siya. Dili na nila tawgon nga mahugaw ang mga tao nga humana gihinluan sa Ginoo. O pagkataod-taod din mga kaigsunan, kung ato siyang tiwason pagbasa, ang Buhat 10, no? Acts 10. Kung ato siyang tiwason pagbasa mga kaigsunan, ang tao, iabot tayo pagkataod-taod ang sinugo ni Cornelio. Kini si Cornelio mga kaigsunan, usa ka hintil nga kung diin maayo kay nga tao, buutan kay sa tanin ug gani pasidaan na dito sa Ginoo katong pakita nga pananawon ba. Pasidaan na dito ni Pedro nga dili niya isipon nga mga hugaw ang mga butang nga humanagilimpyuhan sa Ginoo. Buti pasabot nga ang tao dili isipon nga hugaw, dili dito mananap, gidala ra balik taas ra sa iyang pananawon, iyang vision. So
Sa diha nga niabot ang tao mga kaigsuonan, ni sugo ni Cornelio, ni uban din si Pedro kanila. Tungod kay nasayod ba si Pedro nga katong maong tao ni Cornelio or si Cornelio mismo nga nagpadala nining maong tao, sila ang buot ipasabot sa mananap nga gitan-aw ni Pedro nga ipakaon kaniya. Ug diha dayon ni uban si Pedro padulong sa balay ni Cornelio nga nakita niya nga didto daghan kay mga hintil nga mga buutan nga mga tao, busa mga sukit nga tigpaminaw. Nining kahaponon dili nato isipon nga lahi, no, ang mga tao, lain-lain ang mga tao. Nga naman kini tanan nga mga tao gilimpyuhan sa Dios. Tanan iyang gipangga. Tungod kay kita gisilyuhan na ang kaaway dili magpuyo nga hilom. Bantayan nato ni dili pud pasabot nga nag serbisyo ta sa Ginoo, wala nay tentasyon. Dili po ipasabot nga nag-alagad ta sa Ginoo, wala nay dautan nga mahitabo nato. Nganuman kontra man sa dautan ang maayo. But pasabot kung maayo ta, mangita ginagpaagi ang Satanas, mangita ginagpaagi ang kaaway nga mahimo ta nga maka supak sa Ginoo. Siya maningkamot nga limbungan, pahuyangon ang pagtuo ug laglagon ang respetuhanong kinabuhi sa mga magtotoo. Busa kinahanglan nga atong isulob ang armadura sa Dios. Unsa man ang armor nga gihatag sa Ginoo? Tungod kay si Jesus sa Juan 10, no, nag-iyon siya nga ang kawatan mo anhi aron mangawat, mupatay ug mulaglag. Ang Mateo 4 mga kaigsunan, makita nato nga bisan si Kristo mismo gitintal ni Satanas. Bantayan yun na nato. Kita pa baka ng mga sumusunod sa Dios. Atong hinumduman nga bisan pa ang mga tao nga wala kaila sa sala, si Adan ug si Eva, wa man to sila nakasala sukad, no? Apan nakasala. Nakasala. Nanuman ang imong tan-awon lang, no, ang art of questioning ba, ang art of questioning ni Satanas muna bantayanan nato. Nagyo tinuod ba nga miingon ang Dios? Bantayan ta, tinuod ba nga miingon ang Dios nga dili ka mo makakaon sa kahoy, sa tanan kahoy nga naa sa tanaman? Ingon man dahil si Eva, dili oy makakaon man mi, tanan nga bunga sa kahoy nga naa sa tanaman among makaon. Apan dili pwede namong kaunon kana ang kahoy nga nasa taliwala, isa ra ka kahoy nga nasa taliwala, no? That is the test of loyalty. Apan sa diha nga kaon siya, is duha na kay mahisama kamo sa Dios nga makabalo sa maayo sa dautan. Garbo man dahil ang tao mga kaisunan. Muna nga kung naa gani mga pakiglalis, no, dili natutumpangan, kay basig sinugo na ni Satanas. Sinugo na ni Satanas ang matag tentasyon magsugod sa pagduha-duha sa pulong sa Dios ug sa iyang mga saad. Mao kini ang pamaagi sa kaaway aron mapahilayo kita sa Dios. Bantayan nato. Bantayan nato nga magsugod or ang Satanas kini siya ang magtanom sa binhi sa pagduha-duha. Binhi sa pagduha-duha. Na gani duha-duha sa atong una mga kaigsuonan, dili na naiya sa Ginoo. For example, sa diha nga makasala ta, usahay mas magilty ta kung dako atong nahimo nga sala, di ba? Ang sala walay dako, walay gamay, tanan na siya sala. Pero usahay murag guilty kita kung sala atong nahimo dako. Nagyan pa na Ginoo, dako imong sala, gamay imong sala, pasayloon na niya tanan. Kay sala isala, no? Mugani nga bantayan nato mga ginagmay nga sala. Kay basig kining ginagmay nga sala mo na noon ni ang dili pa pasaylo. O sala sa balang espiritu kay ginagmay ra, no? So atong hinumduman nga kining Ginoo, ang Ginoo dili na nagpakita na dako yang sala, gamay ang sala. So kay walay dako og gamay nga sala. Tanan na siya basta mag-ingon tag sala gyud siya. So ang question mga kaigsunan ni Satanas, ang art of questioning, muna atong bantayanan. Daghan kay karon nga mga kuan nga, murag gilaangan na ba laang nga aron ang katawhan sa Ginoo maluya.
dunay mga paghitabo, dunay mga tao nga gamiton ni Satanas. Ilabi na itong mga tao nga dautan o usahay kanang musalta sa hunahuna sa tao. Dunay mga pagduha-duha mapasaylo ba ka ko sa Ginoo? Question na siya. Kana siya nga pangutana mga kaigsuonan or pagduha sa atong una gitanong na siya ni Satanas. Doon na gani kaingon nga, katawhan na ka sa Ginoo. Kinahanglan dili na ka makasala. Kay kung makasala ka, sama na siya sa itlog nga dili na sagyang ang mapusa, dili na mabalik ang iyang shell sa maurag yapon nga itsura. Or pareho na siya sa baso nga bildo nga sagya nga mabundak na siya or matipak, lisod na ang pagbalik ni ini. Kay unsa butangan ko Scotch tape, hindi ang pwede na butang Scotch tape. So sama na rin mga tao nga gisugo ni Satanas nga moingon dayon nga sama ni ana ang tao sa diha nga mag-alagad sa Ginoo unya makasala, sama na siya sa baso nga di na mabalik, no? Sama na siya sa itlog nga dili na mabalik siya original nga kahimtang. So nainana, no, bantayan na nato mga kaigsunan nga istorya. Ano man kana siya, iya na siyang trick sa yawa. Hinumduman nato mga kaigsunan nga bisan pa ang manulunda sa langit pwede nga awaton ni Satanas. Ano man, he was once an angel. Angel siya mga kaigsunan, kabalo siya how to act like one. Unsaon nga mahim siyang buutan. Bantayan na to mga suking di paminaw, labi na sa mga lalaki na to, no? Kay usahay mas lambing ang tingog sa kabit kaysa tingog sa asawa. Gani ato mabasa sa mga Facebook ba nga kasagara asawa maldita. Amin din na kay mga kaigsunan. Kasagara ko na asawa maldita. Unya ang kabit lambing, di ba? So bantayan na to. Ano man kanang lambing na kabit tinyo karon mga kaigsunan, mo nang makapaimpierno sa inyong kalag. Dili ang tiger or kaisog sa asawa, dili na siya makapaimpierno. Gani kasagara sa mga asawa, isog lang na kay dili nila gusto nga ang ilang pamilya matumpawak sa kadautan. Daghan mga inahan nga overprotective, mura og mga manok ba nga gasyapol diretso sa mga bata. Naman dili nila gusto nga mga bata masakit. Dili nila gusto nga mga bata matumpawak sa kadautan. Mao na hinungdan nga mga mama kasagaran sige bagulbol sa balay, no? Tudluan man, di ba? Kay ngani ang mga bata kung dili tudluan mga kaigsunan, mo baktuyog gyud na sa ginikanan. Unsa may mga ginikanan ani nga bata di mo balugluto, di ba? Luoy kay ginikanan anak sa mga bata nga di balo. Unsa may ginikanan ani wa gid tudluin, unsa paghugas plato, unsa insakto nga paglaba, unsa insakto nga pagkuano. So baktuyog gyud na sa parents. So mo na hinungdan kasagaran nga ang mga ginikanan, especially sa mga babae gyud. Mura gyud sila mga kuan ba? Inayan nga kuan ba? Ingon kanila murang masinggan ng baba. Masinggan. So, musta na batayan sa nato mga mama usay ba? Nga kung mahimusan, isang tapalabi. Bantayan na itong mga kuan, atong mga sinultian. Kay usahay sa nakapasakit na dahil sa ila. Pero normal siya sa inhan. Normal tungod kay ang inahan kasagaran nagatanaw alang sa kaayuhan sa iyang mga anak or kaayuhan sa iyang pamilya. Muna atong usa ka example mga kaigsunan nga bantayanan nato tungod kay ang kasagara sa mga kabit lambing ginagtingog. Pero ato hinungduman mga kaigsunan, mga suking ating paminaw nga basta gani mga babae nga uwagan mo follow gina ang pagka bakakon. Gina sila uban gina sila mo gani na nahimong kabit nga naman bakakon o gamit gina siya sa yawa. In short, ang espiritu sa yawa na gyud diha munang bantayanan nato mga suking ating paminaw. The seal is our assurance of sonship. The seal is our assurance of sonship. Ang silyo mao ang atong kasiguruhan sa pagkaanak sa Dios. Ephesians 1 verses 4 to 6, it says here,
We are chosen and adopted. Di-adapt ta sa Ginoo. Kung sa kuan man siya markot, dili ta ngayon mga kaigsunan. Panang Dios naghimo kanato nga angayan. Dili tungod kay buutan ta, dili tungod kay hinayon ta, dili tungod kay unsa kita, apan tungod sa grasya sa Ginoo. Romans 8 verse 16, it says here, the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are children of God. Atong espiritu mismo, ang espiritu mismo sa Dios, nagapamatuod nga kita mga anak sa Dios. In John 3:1, nag-ingon siya diri, behold what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called sons and daughters of God. The Holy Spirit does not merely dwell in us, He testifies with us. Muna siya mga kaigsunan, unsa kadako ang gugma sa Ginoo, unsa kadako ang assurance na gihatag sa Dios alang adtong iyang mga katawhan nga nidawat kaniya, mga katawhan nga ilang itugyan ang ilang mga kaugalingon aron mapuy-an sa balaang espiritu. Ang balaang espiritu dili lamang nagapuyo sulod kanato kundi nagapamatuod sulod sa atong kasing-kasing nga kita tinuod nga mga anak sa Dios. Dili kaduha-duhaan, kini usa ka kasiguruhan nga kamatuoran. The seal of our eternal security, ang gasa or ang silyo sa iya sa Dios, kinibatok sa paghukom o silot. Dili silutan. Buti pasabot, kung masilyuhan ka sa iya sa Dios, dili ka na makaangkon sa kaligut-gut nga ihatag unya sa Dios sa ulahing mga adlaw. Sa mga kaligut-gut sama sa pitok hampa. Di ka na ani, nasilyuhan mo ka sa iya sa Ginoo. Di ka na ani, og the more na dili ka na makaadto sa kalayo sa impyerno. There is therefore na condemnation to them who uphold Jesus. Busa wala ka or karon wala na paghukom alang kanila nga anak kang Kristo Jesus. Ang magtutuo dili ilalom sa silot, si Kristo nagdala niini. Kung nagtuo ta sa nakita iya sa Dios, atong kinabuhian, ang kinabuhi nga iya sa Dios, buti pasabot kita dili na against, no? Or dili na kita maangkon pa sa kaaway. Against the day of judgment. Kung nana ka nato ang silyo sa Ginoo, mga suki at tigpaminaw, bagtok sa adlaw sa paghukom, no? Assures us that nothing can separate us from God. Walay makapahimulag na nato gikan sa Dios. Makita nato sa Roma Kapitulo 8 versikulo 38 kayo sa 39. Usa ka kasiguruhan na dili na ta mabulag sa Dios. Buti pasabot, kinahanglan nga sa diha nga modawat akong Kristo isip atong personal nga manluluwas, atong ipahaom ang atong kinabuhi isip nga anak na lalaki, anak na babae sa Dios. Ezekiel 9 speaks of the mark placed upon the gods for protection. Ang tanan nga mamarkahan sa marka nga iya sa Dios, aduna na unyay proteksyon batok sa kaaway. In Romans, nakita na Romans 8 verse 29 and 2 Corinthians 3 verse 18 teach that God is conforming us to Christ's image. So atong mananaw kata karon sa kuan, sa amin naman siguro mga mirror diha, kanang whole body nga mirror ba, tanaw na to atong mga kagalingon nga suking at paminaw, tanaw na to susihon na to atong mataglakaw kada adlaw kung kita mahimo ba nga mga representante sa Dios. The seal is not only protection, it's transformation. Buti pasabot nga kung ikaw ug ako nagaingon nga kita mga katawhan sa Ginoo, kinahanglan adunay pagkabag-o nga mahimong mga anak, lalaki o babae nga iya sa Dios. Buti pasabot nga kung kita iya sa Ginoo, nagaangkon nga iya sa Dios under the guidance of the Holy Spirit, kinahanglan aduna gayon pagkabag-o nga makita diri kanato. Our relationship to the sealing work, no? Unsa atong relasyon, solemn warning, mga balaan o seryosong pahimangno. Mo ni ang pahimangno ni Pablo, no? Grieve not the Holy Spirit. Kinahanglan nga dili nato pasukon ang balaan ng espiritu, sumala sa Efeso 4:30. Kinahanglan dili nato patyon ang lihok sa Holy Spirit.
in 1 Thessalonians 5 verse 19. And in James 3 verse 14, lie not against the truth. Kinahanglan dili kita mamakak, batok sa kamatuoran. Dili na to bakakan ang kamatuoran. Buti pasabot kung unsay matuod mo na kinahanglan. Kaya naman ang yawa mao'y amahan sa mga bakakon. In Hebrews 3 verse 7 and 8, nagyan siya sa dihang anadungog na to ang pulong sa Dios, dili na to ipatig-ah. Dili na to patigahon ang atong mga kasing-kasing. Buti pasabot nga ang warning, kini nga mga warning mga kaigsunan, upat ka mga warning na kung diin nagapahinumdum ka nato that while the seal is secure, the fellowship can be hindered. Kinahanglan mga kaigsunan kining upat atong kinabuhian. Number 1, dili na to pasakon ang Holy Spirit. Number 2, dili na to patyon ang buhat sa balaang espiritu. Ikatulo, dili ta mamakak batok sa kamatuoran. O ikalupat, dili na to patigahon ang atong mga kasing-kasing. Kini nga mga panghimangno nagapindong kanato bisan palig-on ang silyo sa Dios. Ang atong pakig-ambit ug pag-uban o panang-uban sa Dios mahimong madaot kun kita dili magmatnon. The right attitude of the believer. Obedience at cost. Kinahanglan kung kita mag-angkon ng mga anak sa Dios, kinahanglan atong sugton ang Dios kung sa iya pabuhat ito. Sama sa nahitabo ni Esteban. Kailam siguro ni Esteban, no? Na bisan pa sa kamatayon kagibato siya. Wala gyapon siya nagsupak sa Ginoo. Nahitabo kang Pedro kang Juan. Suman bihuman si Pedro na magkak sa Dios. Iyang gitugyan ang iyang kagalingon ug bisan pa pagkamatay niya mga kaigsunan, nagpabali pa gid siya paglansang sa cross. Paul followed the Spirit leading despite of opposition. Kita na to. Si Pablo, pag-ingon, puyan siya sa Holy Spirit. Palmiro, usabay siya kasalbahis. Pero sa diha ang Holy Spirit ni puyo sa iya, iyang gituman mga kaigsunan. Bisag asa siya paingon, bisag pagsapisuhan. Tanan, halos dagang kay mga ngagtuan. Siya nag-inspire sa mga kaigsunan. An open ear to the Spirit. Kinahanglan maminaw kita sa gamayng tingog sa Holy Spirit. Muna siya gitawag sometimes nga konsensya, super ego. Na ay super ego na ito mga kaigsunan. Kabalo man ta kung unsay maayo sa unsay dautan. Mao na hinungdan nga doon na tayo konsensya. Kanang mga tao wala konsensya, gipuy-an na siya sa bad spirit. Kaya naman, pagkadili na ito paminahon ang konsensya mga kaigsunan, dili na ito paminahon ang hunghung sa balaan ng espiritu. Kini siya, dili ta makahimo sa maayo mga butang. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Kuning giingon no sa kuan, kining dunay mga dalunggan, kinahanglan nga maminaw. Nay mga bungol usahay, bungol. Pero ang konsensya mga kaigsunan nasya sa mercy hunahuna ay nasa kuan ba, nasa ulo, nasa ulo. The call of complete surrender. Ato itugyan ang atong kaugalingon complete, meaning there's no reservation. Ato ihatag kompleto. I-surrender na to tanan sa Ginoo. Atong una-unaon pag-ayo nga wala tay mahimo kung wala ang Dios. Mao na siya mupuyo ang Holy Spirit pagka total surrender. The sealing of the Holy Spirit calls us total surrender, not partial obedience, not occasional faithfulness, but the life we yielded to God. Ang kinabuhi nga itugyan ngadto sa Dios. Isip conclusion sa atong pagtuon ni gahapon ng mga kaigsunan. Mga minahal ng mga tigpaminaw. To be sealed with the Spirit is a blessing and a calling. Panalangin siya o pagtawag. We are God's possession. We are God's children. We are God's workmanship. Let us walk worthy of this sealing, not grieving the Spirit, but glorify God in our bodies and spirit, which are His. No? Sa diha nga kita masilyuhan na sa balaan ng Espiritu. Usa ka siya kadako nga panalangin o usa ka responsibilidad. Ipinag-iya kita sa Ginoo. Busa kinahanglan nga makita ang Dios diri kanato.
Mao kini ang kinabuhi nga alang sa mga magtotoo. Usa kay kinabuhi nga nagapamatuod nga kita tinuod nga gisilyuhan sa balaan ni Espiritu. Dili lang tupuan, dili lang angkon-angkon, kundi kinabuhi nga ang kabubuton sa Dios mo'y labaw sa tanan. Kabubuton sa Dios labaw sa tanan, dili ang ato. So aki nga pagtapos ning kapunon, ato'y dungo atong ulo alang sa pagampo. Let us pray. Our Heavenly Father, who art in heaven, we thank Thee for sealing us with Thy Holy Spirit. Help us to live lives that honor Thee. Strengthen the weak, encourage the weary, convict the wandering. May the Spirit continue to work in our heart until the day of redemption. We commit ourselves unto Thee. In the mighty, matchless name of the Lord Jesus Christ. Amen. So daghan kayong salamat mga sukig tigpaminaw sa inyong gihapon, no? Sa inyong pagpaminaw dinhi gihapon sa tulistasyon Adventist World Radio 97.9 Light FM ug sa atong Facebook page Adventist Light Media Ministry na lugad diri sa Inubulan sa live sa Oriental. Ubanay na itong programa mga damtano kini gihapon ang inyong igsuon suki at tigpaminaw or suki ninyong host, no? O igsuon sa kahanginan, the servant of God, Tina Dahilan Sadora. Hangtod sa sunod nga Domingo sa hapon, no, atong schedule, atong pagahisgutan ang pulong sa Dios o kini ang atong programa Mangandam Ta. God bless all of you.